Pagtaas ng bilang ng young mothers sa bansa ating tatalakayin kasama si Ms. Maylene Mirasol Kiray, Information Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development. Ms. Maylene, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Masayang pamilya. Hello, Sir Joshua. Marami pong salamat sa Bagong Pilipinas, opportunity na binigay niyo muli para po sa CPD. Ma'am, mula po sa inyong datos, gaano na po kalala ang sitwasyon ng teenage pregnancy dito sa ating bansa sa kasalukuyan? At ano po ang inyong datos tungkol dito? Okay, so Sir Joshua, nung last time nag-guest, ngayon meron tayong bagong datos mula sa Philippine Statistics Authority. Ang naa-alarm talaga yung CPD is that more than 8% ang pagtaas ng 10 to 14 cases ng ating mga kababaeng Pilipino, edad 10 to 14 na nanganak, nabuntis at nanganak dito sa Pilipinas. So in absolute numbers, ang absolute numbers po natin ay nakita po natin na in 2023 it was 3,343, and then yung 2024 yung pinaka-recent data talaga released by the Philippine Statistics Authority, naging ano na po ito, 3,612. So it's an 8% increase for 1 year. Ang good news po is bumababa yung 15 to 19, pero we are drawing attention talaga to the 10 to 14. Ms. Maylene, ito po ba yung dahilan bakit tinutulak ng CPD ang naagarang pagpasa ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill? Ano po ba yung mga probisyon ng panukalang batas na ito na sa tingin nyo magiging game changer sa paglaban sa adolescent pregnancy? Alright, so actually, nakaka-alarm kasi aside from what I mentioned, two of the youngest mothers recorded were only 10 years old. That was 2024, one from Bicol region and another one from Western Visayas. So dito po sa ating nakita, kaya kami susulong talaga ng pagpasa ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill. We are supporting yung stand ni Representative Micaela Gonzales kung saan tinawag niya na ang creation ng isang quinta committee para po, ang dami kasing version of the Adolescent Pregnancy Prevention Bill, both at the House of Representatives and at the Senate. Kaya Representative Micaela Gonzales is pushing for yung creation ng quinta committee para ma-harmonize na yung different versions of the bill. So we are supporting ang CPD itong pag-fast track nitong call na ito to really pass yung Adolescent Pregnancy Prevention Bill. So yung 5 House committees, Basic Education and Culture, Health, Welfare of Children, Women and Gender Equality, and Youth and Sports Development. Yan po yung call para po mag-come together para ma-fast track na yung passage. So if the law is passed or the bill is passed, it will institutionalize comprehensive reproductive health education na kailangan ng ating mga kababayang Pilipino kasi more than 10% lamang ng Filipino parents ang nakikipag-usap tungkol sa sex sa kanilang mga anak. So, kailangan natin ito. At next to none, social media, ang secondary source of information ng ating mga kabataang Pilipino tungkol sa adolescent reproductive health. So, itong bill rin na ito or proposed law will also expand yung adolescent-friendly health services. Lalo na po, kailangan po natin talaga na pag pumunta ang ating mga kababayang Pilipino sa ating mga health facility, they will experience no judgment and no condemnation. They will feel na friendly po yung health services. At ang Department of Health po ay merong ganitong programa, accrediting ang ating mga rural health units to be health-friendly. And at the same time, merong integrated service delivery network kung saan yung mga nagbibigay ng impormasyon at serbisyo ay magka-come together para ma-ensure po na well-served, well-coordinated ang serbisyo at social protection para sa mga nabuntis at nanganak na ating mga kababayan. Okay. At talagang strengthened na focus talaga to prevent yung pregnancy lalo na sa ating mga edad 10 to 14. Alright. Ms. Maylene, ito naman pong institutionalization ng comprehensive reproductive health education. Paano po natin matitiyak na ito ay magiging age-appropriate at culturally sensitive sa mga kabataan? Ayun, so ang Department of Education order regarding reproductive health education ay nagsasabi talaga kung paano ba i-integrate na i-ensure
na talagang age appropriate po yung i-discuss sa ating mga kabataan, no? At lagi po nating sinasabi sa CPD, ang pagsa-start po ng discussion is really protection, child protection talaga. From abuse lalo na, teaching our young kids to protect themselves because doon po sa mga 10 to 14, there may be some kind of abuse because ang age of sexual consent sa Pilipinas, according to the Republic Act or the law, is 16. So if less than 16 ka nanganak, no? So ibig sabihin, it may be abusive or there is an abuse there that is involved, no, because of the age of sexual consent. Ms. Mylene, hindi naman natin maiiwasan na may mga sektor na tutol sa ganitong uri ng edukasyon. No? Ano po yung masasabi niyo sa kanila at paano niyo po hinaharap ito habang sinusulong niyo itong batas na to? Nais lang po nating ipaliwanag at ipanawagan na ang ating pagsusulong po ay scientifically accurate, proven po ito. No, hindi po natin kailangang matakot na ang ating mga anak at kabataan ay tinuturuan natin, no, ng mga bagay-bagay na hindi pa sapat or appropriate para sa kanilang edad. So, culturally sensitive and scientifically accurate po according to standards po, no, ng Department of Education policies and also yung mga na palabas po ng Department of Health na policies, no, yung ating reproductive health education. So we need not worry sa mga natatakot po, no, na magtuturo tayo ng hindi angkop sa edad ng ating mga kabataan. Okay. Ms. Mylene, paano naman po mapapalawak itong adolescent-friendly health services, lalo na po sa mga probinsya, partikular na dun sa mga liblib na lugar na kulang sa health facilities? Ayun po, so pag po napasa, no, itong bill na to, mas palalakasin po ang adolescent-friendly health facilities and services. So paano po ba natin ma-ensure? Yung Department of Health po, meron po silang standards at nag-accredit po sila ng mga health centers para po makita if it's really adolescent-friendly. At ito pong mga ina-accredit po nila, nakakarating naman po ito talaga, no, sa ating mga liblib na lugar. May mga health facilities po tayo sa mga geographically isolated and disadvantaged area o mga liblib na lugar na talagang certified po ng Department of Health. So yun po yung talagang way para ma-ensure natin na ang ating serbisyo ay nakakarating doon sa mga unreached and underserved areas po. Ma'am Mylene, sa aspeto naman po ng social protection, ano po ang mga konkretong tulong na inaasahang mabibigay ng mga batas sa mga batang magulang at mga kanilang mga pamilya kung maipapasaho ang batas na to? Ayun, Sir Joshua, kasama po talaga din sa batas yung social protection for adolescent mothers and their children. Meron na po tayong pilot program about this. Ang tawag po natin dito ay Protectin. So, nag-pilot po kami kasama ang Department of Social Welfare and Development kung saan na-identify natin yung mga kabataang babae na nabuntis ng maaga at nanganak ng maaga doon sa adolescent age, so age 10 to 19, at binigyan natin sila ng konkretong impormasyon at serbisyo sa areas na una, in-ensure natin na patuloy silang babalik sa school or magpapatuloy ng pag-aaral nila. So nabigyan po sila ng ganong special attention itong mga nabuntis at nanganak na na-identify po from the poorest families doon sa mga areas na na-pilot natin. Pangalawa, in-ensure po, no, na meron silang family planning services at may consent na magulang if underage po or below 18 sila because yun po yung tinatawag ng ating batas, no? Naka-spell out sa Republic Act 10354 or RPRH law yun. At the same time po, in-ensure natin na enrolled sila sa isang skills-based program at meron pong stipend or support or conditional transfer ng cash, no, if they meet the following conditions like bumalik po sa school, nag-enroll po sa isang reproductive health education class.
So, ayun po, meron na pong konkretong programa. So, kapag po napasa ang bill na to, kasama po yun na maipapatupad sa buong Pilipinas, sa nationwide. So, mas madami tayong mapoprotect. At hindi lamang yun, pinaka-importante yung preventive aspect talaga ng reproductive health education para yung mga kabataan natin na mga nanonood ay hindi na pumasok sa early sexual engagement at ang ating mga magulang ang unang makikipag-usap tungkol sa sex sa kanilang mga anak. Okay. Ms. Maylene, sakali naman po na hindi agad-agad maipasa ang panukalang ito, ano po sa tingin ninyo yung magiging epekto nito sa patuloy na pagtaas ng adolescent pregnancy sa bansa? At ano po yung contingency plans ng CPD? Ayun, una po muna, kailangan na talaga natin no, na ipasa yung 10 to 14 na edad po na increasing dito sa ating bansa. So talagang nararapat na ipas na natin itong Adolescent Pregnancy Prevention Bill para po yung national program on reducing adolescent pregnancy, lalo na sa very young adolescents, age 10 to 14, ay mas mapalakas. So kailangan din po mas mapalakas pa yung social protection program for adolescent mothers and their children. Mapalakas ang preventive programs natin katulad ng reproductive health education kapag po napasa ang bill na to. So may particular focus talaga at meron po talagang council na titingin kung nag-work ba yung mga measures na nakasulat po no dito sa batas na to. At kung hindi naman ito mapasa, good thing po is meron naman tayong Executive Order 141 Technical Working Group. It's a national level body of government agencies and even civil society organizations na nag-e-ensure po no na meron tayong particular focus on the prevention and reduction of adolescent pregnancy. At ito pong EO 141 Interagency Technical Working Group ay tumitingin sa 5 areas: reproductive health education para po hindi makipag-sex ng maaga or magkaroon pa ng risky behavior ang ating mga kabataang Pilipino. Pangalawa, strengthen yung adolescent-friendly health services, including facilities, and yung mga information providers. Pangatlo, tinututukan yung abuse, yung prevention of violence against women and children and all forms of violence. Kasi alam naman natin na when a girl gets pregnant and gives birth ng ganito ka bata, so 10 to 14, as we said, the sexual consent is less than 16, so there may be some kind of an abuse that's happening there. Pang-apat po is the socio-economic development ng ating mga kabataan at youth participation na kasama din natin ang ating mga government agencies like National Youth Commission, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, dito sa ating panukalang ito at dito sa Interagency Technical Working Group. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Maylene Mirasol Kiray, Information Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development. Thank you, ma'am.